Good morning, good evening, good afternoon Philippines. Ayan po at ang pagkakaalam po natin ay may bagyo na naman po dyan sa Pinas ngayon at ingat po kayo. At wala po akong topic dahil nga po sa hindi nyo naman ako nakikita ay gusto ko lamang pong paalalahanan kayo dahil ang balita ko po dyan sa Pinas ay malakas po ang ulan. Ano po? At ingat po, lagi ko po namang pinapaalala yan sa inyo na umalis po kayo kung nasa panan kayo ng bundok ay umalis po muna kayo dahil nga delikado po sa mga landslide at marami na pong namamatay natin mga kababayan dahil sa landslide. Ano po? Maging yung paglusong po sa baha ay huwag po kayong basta-basta lumusong sa baha kung hindi rin lamang po kailangan. Kung talagang walang-wala na kayong makain or magamit na kailangan yung bumili, ay siguraduhin nyo pong nakabuta kayo or siguraduhin nyo pong huwag kayong lumusong sa baha. Ano po? Dahil nga napakarami na po ang namamatay sa leptospirosis at punong-puno na rin po yung East Avenue Medical Center daw dyan at sa Pinas at dahil nga po sa leptospirosis. Ano? So sabi ko nga po ay wala naman talaga akong topic kundi talagang paalalahanan ko lang po kayo ng mga subscriber ko. Ano? At hayaan po ninyo at okay naman po ako rito, bagamat wala pong ulan dito ay napakalamig naman at kaya nga po hindi nyo ako nakikita ngayon dahil balot na balot po ako. Mata na lang po ang nakikita sa akin kaya dahil nga sa sobrang lamig ay talagang balot na balot ang katawan ko at hindi naman po kasi ako sanay na masyado sa sobrang lamig. Okay naman sana yung lamig kung sa mga lamig aircon lang. At least kung sa aircon ay nakokontrol mo yung lamig at pwede mong patayin, pwede mong ilo, pero dito po ay natural na lamig kaya talagang grabe. At yun nga po at inaayos ko lang po itong kwan dapat ayusin dito. At by the way, doon po sa nagtatanong kung saan po ako, nandito po ako ngayon sa Kalawakan. Ano? Doon po sa magtatanong grabe. Nandito po ako ngayon sa Kalawakan kaya sobrang lamig. Ano? So, yun at saka ko na po pasadahan itong mga issue na naririnig ko at napapanood ko na mayroon na naman daw umipal sa Kalingap na kung saan ito po ay si Rose disipulo na pinaghahanapan daw po, hinahanap daw po yung pabahay ni Kuya Rab dito kay Krista. Ano? At napag-alaman ko itong gagang ito ay nagpadala ay parang 500 pesos lang daw po yata ang pinadala o 100 lang yata. Tapos ngayon naghahanap kung nasaan na raw yung pabahay kay Krista. Ay di ikaw ngayon ang magpabahay na diputa ka. Masyado kang atat. Unang-una, yung mga paalala ko lang po doon sa mga ungas na patuloy na sinisilip ang Kalingap na wala naman silang masilip. Ay dahan-dahan po kayo dahil baka mamaya ay tatagpuin ko na kayo at ipapadala ko na dyan sa inyo yung ipapadala ko na sa inyo yung mga garapata na sisiksik dyan sa mga tinggil ninyo. Ano? Kaya dahan-dahan lang, ingat-ingat. At wala naman po talaga tayo dapat na pag-awayan dyan tungkol dyan. Unang-una, wala naman kayong wala namang kayong tawag dito, wala namang pang-aapi na ginawa ang Kalingap. Bakit ba tuloy-tuloy na lang kung manira kayo sa Kalingap?
At hindi ba dapat natin ipagpasalamat yung itong ginagawa nitong Kalingap, lalo na ito si Rab, itong si Kuya Bal. Hindi ba dapat natin ipagpasalamat sa kanila dahil kahit papaano ay nakakatulong sila, naihahatid nila yung mga tulong doon sa mga taong dapat natulungan. Bakit ba hindi mawala-wala sa atin yung inggit sa katawan? Ano? Wag po nating panatilihin yung inggit sa katawan at nakakamatay po yan, yung inggit. Ano? At baka po hindi nyo alam, yung sobrang inggit ay nakakabaliw, nakakapangit. Ayan, kaya po itong mga ito, kagaya po nitong si Rose Disipulo. Ay, abay, talagang disipulo po ito ni Lucifer. Ayan, itong si Disipulo. At bakit sobrang inggit sa Kalingap? Sobrang pakialamera pa sa Kalingap. So bakit ba hindi na lang tayo magsama-sama na para suportahan na lang yung programa ng Kalingap, which is alam naman natin, kaya alam na 300 plus na po eh. Hindi ko lang po alam yung eksaktong bilang, pero nasa 300 plus na po yata talaga yung napabahayan ng Kalingap. Ay, ni politiko nga, wala nakagawa nito eh. Kahit sinong politiko, wala nakagawa nito. Ay, kung ito nga, pinagsisikapan nila kung paano pa silang makatulong. Tapos, babatikusin pa nitong mga ungas or mga hunghang na mga taong itong kagaya ni Rose Disipulo na ito. At hindi na lang tayo tumulong kung gusto nating tumulong, ano? Para sa maging siguro napakasaya nung taong bayan kung lahat tayo ay nagtutulungan. At ako naman po ay willing naman tumulong, which is talaga namang mayroon po akong sariling tinutulungan, mayroon po ako sariling iniikutan na kung saan po ito po yung mga dati pa na iniikutan na regular ko po itong pinupuntahan, personal ko po itong pinupuntahan, personal ko po itong iniikutan. At talaga naman po itong mga taong ito deserve po nilang tulungan. Wala pong mga politikong tumutulong dito at wala rin po akong hinihingan or wala po akong tinatanggap na sponsor para po tulungan ko itong nasa 4,000 families na po ngayon. Ganyan po karami yung aking iniikutan. Basta po maganda ang kondisyon ko ng katawan ko, kasama po ako sa pag-iikot. Pero kung medyo masama ang pagkaramdam ko, yun na lang po mga tao ko ang inuutosan ko para ikutan at makapagbigay kahit papaano ng tulong sa mga kababayan natin. So, kagaya po nito ay wala po ako dyan ngayon at nandito nga po ako sa Kalawakan, ay tuloy-tuloy po yung pag-iikot at yung pong instruction ko sa mga tao ko na ikutan nyo ng ikutan yung mga dati nating iniikutan. At kung di ako nagkakamali ay base doon sa information ko na binigay sa akin kahapon ay papunta daw po yata sila dyan sa parting Bataan, ano? At yun kaya nga po alam ko na ngayon ay sinasagasa na naman ng bagyo yung parting norte dahil nga po nandyan po yung mga tao ko na may mga tinutulungan din po tayo dyan na kahit papaano ay naabutan po natin ng tulong, ano? At yan naman po ay sa pulpa dati pa, hindi lang po ngayon. So maano bang diyan sa ginagawa ng Kalingap, paano bang tulungan na lang natin at suportahan na lang natin ang layunin ng Kalingap, which is nakikita naman po natin, hindi yung silip kayo dito, silip doon, mamaya magkakuliti kayo sa kasisilip. Iwasan po ninyo na totoo po kasi yung kasabihan na yung silip ng silip nagkakakuliti, ay nakamamatay po yung kuliti, baka hindi niyo po alam. Nakamamatay po yan kasi kung silip kayo ng silip tapos iba yung nasilip ninyo, nakita ninyo kung ikaw ay babae na pala silip, nakita mo yung
yung pumipintig-pintig na akuan na kung ano diyan ay baka mamaya nilibugan ka sa hindi mo man matikman ay mamatay ka. Di ba? Dahil sa sobrang pagnanasa. So nakakamatay po lahat yan. Inggit, nakakamatay. Yung pasilip-silip, kuliti, nakakamatay po yan. Kaya, wag na po kayong silip ng silip doon sa ginagawa ng tao. Anyway, uulitin ko lang po ha. Sabi ko nga po, wala po akong topic. Pan lang po ako. Sinaglit ko lang po ito. Katunayan naman, napaka-iksi lang po itong video ito. Sinaglit ko lang po dahil nga gusto ko lang po talagang paalalahanan kayo. Kasi minsan itong mga kababayan natin ay kahit na paalalahanan mo ngayon, bukas or mamaya, nakakalimutan na. So, ayan po. At basta yung pong nasa tabi ng bundok ay lumikas po muna kayo. Magpasakop po muna kayo sa mga evacuation center kung mga at yun, at basta ingat po kayo na huwag po kayong magkaroon ng problema at lalong ingat po kayo na huwag kayong magkakasakit dahil nga po mahirap ang magkasakit. Maraming salamat po at sa lahat po ng aking mga subscriber. Kaya ko po ginagawa ito dahil mahal na mahal ko po kayong lahat.